Hello. Opo, dati magkasama 'no, yung panahon ng eleksyon meron din ang kanilang slogan, "Unity" 'no. Ngayon po ay, sila po ay nagkakagulo 'no, ang ating Vice President na si Sara at yung ating Presidente 'no, na si Bongbong Marcos, sila po ay nagkakagulo 'no, dahil sa pera 'no, dahil sa corrupt 'no. Maraming ine-expose andun kung bakit nangyayari 'yan sa ating bansa 'no, lalo na po sa ating, pamahalaan 'no. Medyo hindi ho maganda 'no, apektado po ang ating, ekonomiya ng ating bansa. Apektado din ang sambayanang Pilipino 'no, na hati ang ating, bansa ngayon ng grupo ng mga Duterte at ng grupo ng mga Marcos 'no. Hindi ho kalooban ng Panginoon 'yan mga kapatid 'no. Ganit ang Diyos 'no, tandaan po natin 'no, ang Bible, ang Diyos ng Bible, lumang tipan, bagong tipan, ang Diyos po ay, Diyos ng pagmamahala, pagkakaisa 'no, makatarungan 'no. Pero ang Diyos po ay nagpaparusa, tandaan po natin 'to 'no. Ang Diyos din ay nagpaparusa, lalo na po kung ang mga pinili ng Diyos ay hindi nagkakaisa 'no, hindi nagmamahalan, nagkakanya-kanya 'no, ganit ang Diyos noon 'no. Inaalaw niya ang sumpa 'no, ng isang bansa 'no. Tandaan po natin ang bansa natin may nakaamba na Big One 'no. Alam po natin 'yan 'no, hindi ho biro ang Big One 'no. Once na ito ay inanaw ng Diyos, maraming mamamatay 'no. Maraming maghihirap, maraming mamamatay, lalo na po maraming mamamatay 'no. Kaya hindi ho maganda, kaya kailangan natin bilang mga anak ng Diyos, kailangan natin ng, unity, pagkakaisa na pananalangin 'no, sa ating bansa. Hindi puwede ho maging apathetic. Hindi ho puwede tayo na maging apathetic. Alam mo yung apathetic, apathy, hindi wala kang pakialam 'no. Ay wala kaming pakialam diyan. Dito na kami sa loob ng church namin. Hindi ho gano'n 'no, hindi ho maganda po 'yun kung tayong mga Kristiyano ay apathetic 'no, na hindi tayo hindi kami puwedeng makialam diyan at bawal 'yan, no, pulitika 'yan, no. Kung gano'n ang attitude ng mga Kristiyano, talagang iaanaw, papayagan ng Diyos sumpain ang bansang Pilipinas 'no. At bakit po? Pakinggan niyo po, 2 Chronicle chapter 7 verse 14 'no, pamilya na sa atin 'to. Palagi itong binabanggit ng mga pastor natin. Sabi ng Bible, 2 Chronicle o ikalawang Kronika chapter 7 verse 14, ang Diyos po ang nagsasalita. Ang Diyos po nagsasalita kay Solomon 'no, yan po yung context nito 'no. Ang Diyos po nagsasalita kay Solomon 'no, Solomon ay nagsisimula pa lang para maghari sa Israel. Anong sabi niya? Sabi dito, "Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapaumbaba, mananalangin, hahanapin ako at tatalikuran ang kanilang katamaan o kasalanan, pakikinggan ko," sabi ito 'no, "pakikinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong patatagalain ang kanilang lupain," 'no.
o ang kanyang bayan, o ang kanyang mga tao, o ang kanyang mga believers, o mga mananampalataya, o ang mga Kristiyano, ang dami, no? Hahanapin ang aking mukha at anikot na sa kanilang mga kasalanan, no? Ako muna nanangin, pakikinggan ko, namin pakikinggan ko ang kanilang panalangin. At yun ang pakikinggan niya ba ang mga kulto? Pakikinggan niya ba ang mga walang tunay na relasyon ng Diyos? Hindi. Ano namin maniwala, ang pakikinggan niya daw ang mga anak ng Diyos, ang kanyang pinili. Bagamat ito ay patungkol sa Israel. No? Bagamat ito ay patungkol na mga Hudyo. Brother niya, hindi naman tayo Hudyo, hindi naman tayo Israelita, mga Hintil tayo. Bakit? Ang Diyos man ng Israel, mga kapatid, at ang Diyos natin ay makaiba? Yan tanong ko sa inyo. At may mga natuturo, no, may mga natuturo mga pastor, no, namin nila, huwag natin yan, na mga Hudyo lang yan, huwag natin i-apply na atin. May mga natutulong pastor na gano'n. No? Kapag nakarinig kayo ng mga ganong katuruan, huwag yung pakinggan yung mga ganong katuruan, no? Ang Diyos ng Israel, ang Diyos ng mga Hudyo, at ang Diyos natin mga Hintil ay iisa. Amen? Iisa, hindi makaiba. No? Kung paano ang Diyos ay nangungutap na mga Hudyo sa Israel, no? Ganun din natin na pamamagitan ng Bible, na pamamagitan ng Biblia. No? Kaya nga tinulat ang Bible para patunayan natin, di ba? Na ito yung pattern natin. No? Kaya mga kapatid, no? Ang ganito, no? Ito ay panawagan ng Diyos na atin. No? Mapa tayo, makaita tayo, lalo na po ang mga body of Christ sa buong Pilipinas. Kaya yung nakaraan po, no, i-update ko na kayo, yung nakaraan, nakaroon ng prayer o national prayer na Malacanang. Kung napanood niyo po yun, no, nakaroon ng national prayer, no, na Malacanang na pangunguna ng mga Kristiyano. At ipinanalangin ang ating presidente at yun ang tama. No? Inanalangin ang ating presidente. Yun ang sabi ng Bible eh. No? Ano sabi ng Bible? Noon na Second Timothy chapter 2. Matlahin ko na po ay nakapipikal tayo. No? Second Timothy. Hindi po, kung inaantok na po yung iba, pwede na pong makahinga. No? Ay naunang po sabihin to, 2 Timothy, chapter 2, ano natin dito? Matnahin ko na nga. Para maintindihan po natin, no? Kung ano yung obligasyon natin, bilang mga Kristiyano na, no? Hindi lang tayo nananatili sa loob ng church, no? Hindi yung gano'n ang disenyo ng Panginoon. Na tayo, bilang mga Kristiyano, meron tayong pakialam, no, na nangyayari sa bansa natin. Whether you like it or not, no, apektado tayo. Amen? Apektado tayo. Akala ba natin, nakikita tayo, hindi tayo apektado na nangyayari sa bansa natin? No? At may mga ganong katulungan yung mga Kristiyano, hindi ko maintindihan, no? Wala kami pakialam yan. Ano namin ito?
Wait lang Check mo ipa na Dory. Ito. Sabi ng First Timothy chapter 2 verse 1, unat na lahat, ipinapakiusap kong ilunok ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, pananangin, pagdamo, at patatalamat para sa lahat ng tao. Verse 2, ang dami ng verse 2, itanangin ninyo ang mga hari, no? Hari, referring na mga presidente, na mga namumuno, no? Na bansa natin. Itanangin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng tahimik, mapayapa, maatiyos at marangal, no? Ay, at unat nito, no, ang sabi niya, ipanalangin natin ang mga namumuno sa ating bansa, mga leader natin, no? Mga hari, presidente, prime minister, no? Tayo, bilang Kristiyano, no, obligasyon natin yun na ipanalangin ang mga namumuno sa ating bansa. Bakit? Dahil tayo ang pinapakinggan na yung panalangin ng mga anak ng Diyos. 2 Chronicles 7:14, yung pinatanangin kanina. No? Kaya ngayon, mananalangin tayo. No? Natin bansa. At yung magandang nangyayari ito, yung nakakaroon ng kiraan dahil sa corrupt, no? At ngayon nangyayari ngayon, ang issue nito, mga kapatid, no? Yung nawawa ng pera na debt, no? Yung nawawa ng pera na PhilHealth, no? Pero ang issue talaga yung debt, no? Na ito ay ang nilagay dito na secretary ni Vice President, no? At ngayon ay milyon ang nawawa ng pera. Na ngayon, nila ialam kung sino nagtatabi ng totoo sa kanila, no? Naialam no? Pero yung mga matatalino, alam nila yan, no? O tayo mga Kristiyano, meron tayong discernment, no? Kung sino ang nagtatabi ng totoo at sinong nagtatabi ng kasinungalingan, no? At matitipyan natin kung sino ang nagtatakip, no? Kung sino gumagawa ng aguluhan na bansang, lalo na po ng mga pinambayanang Pilipino para manito, ma-confuse, no? Kung sino yung nagtatabi ng totoo. Mapapakita ng mga awa effect, no? Na parang kapi-kapi, no? Parang ganon, no? Kaya maging matalino, no, ang mga anak ng Diyos, no? Ay meron tayong discernment. Mahalaga nga po na mga Kristiyano, meron tayong discernment, ay kailangan nanonood din tayo ng balita kahit papaano, no? Para may alam tayo kung ano nangyayari sa bansa natin, para ipanalangin natin ang ating bansa. Lalo na po ang mga namumuno na bansang Pilipinas. Kaya dahil ang namumuno ngayon is unity, hindi nagkakainta, is united, no? Kaya nabi nga ng propeta, no? Ni Prophet Bilhamon, nabi niya, kung ang body of Christ hindi daw nagkakainta, nagre-reflecto na buong bansa. Ibig sabihin, kung ang body of Christ hindi united, no? Ganun din ang mga namumuno na bansa. Kung ang body of Christ ay merong corrupt, nagnanakaw ng pera ng pera ng church, nagre-reflecto na bansa. Kaya kung bakit may mga corruption ng mga namumuno na bansa natin, no? Kaya kailangan muna ang body of Christ, no, united. Kapag united ang body of Christ, ito ay magmamanifest na buong bansa, no? Kaya mga kapatid, naalala niyo po, diba? Kung bakit yung buok malakay,
Inyong buok mana ay, bakit ninumpa ng Diyos ang Israel? Ba't namin ng Panginoon, ninanaawan yung mao? Makaungkot na tithes and offering, naananan niyo po yung mana ay, anakin po minabanggit, kapag tithes and offering, uumpan na yun, mga kapatid, na lumpa. Bakit? Ninanaawan na, namin nga na yun, ninanaawan yung mao? Oo. Bakit? Anong ginagawa ng mga high priest? Anong ginagawa ng mga sacerdote? Di ba? Yung handog, if na perfect yung handog, no? Anong ginagawa? Anong hinahandog? Yung mga may mga kapantanan, no? Ako nakakaroon ng dakwatan ang priest, ang sacerdote, at ang mga namumuno ng Israel. Dakwatan, kumpirati, nakakaroon ng kumpirati, nakakaroon ng dakwatan. Kaya tinumpa ng Diyos ang Israel sa panahon ni Malachi, ni Prophet Malachi. No? Kaya ganun din, nakakaroon ng dakwatan ngayon, no? Naman na natin. No? At yung maraming Kristiyano ngayon, no? May mga pastor, no? Hindi naman lahat, no? Nilalakaw yung tithes and offering. Kaya may mga pastor, makikita mo, no? May mga pastor na talagang, Kaya ang panta natin, nasa ilalim ng lupa. Apektado ang ekonomiya ng ating bansa at buong sambayan ng Pilipino apektado. Kaya kailangan ang body of Christ ay nagtatay na. Para ito ay kapag tayo na-pray, nananangin na bansa natin, no, i-honor ng Diyos yung pananangin natin at ang amay ng Diyos ang iinos dito ng mga namumuno, mga leader natin na ating bansa. At hindi lang yun, at hindi niya iaalaw ang lupa ng lindol na big one. Hindi niya papayagan yun. Kung ang mga body of Christ ay united, no? Kaya ngayon mananalangin tayo, no? Pray tayo, Father God, in the mighty name of Jesus, with the power of the Holy Spirit, salamat, Panginoon, na katuruan na ibinahagi ni Apostle Elizabeth kanina. Salamat po na buhay niya, Panginoon, na ay napagamit niyo, Lord, yung mensahe na ipinaapot-putaan niya, ay ipinahagi niya. Ito po na Father of Christ. Salamat po, Panginoon, na buhay ni Apostle Elizabeth, patuloy mo niyang ingatan, patuloy mo niyang gamitin, bigyan mo niya ng kanutugan, kalakasan, sa kanyang pangangatawan, ingatan mo po niya lungkot ng Israel na alam naman namin na nakakagunod ng Israel. Ingatan mo niya ng unang kanyang mga ang kanyang employer, ang pamilya ng employer niya, ingatan niyo rin po. In the mighty name of Jesus. Ganun din po yung kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Ingatan niyo rin po. Ayat na naman na buhay niya, no, pinipitya mo niya ng tapang, hindi ang taot, kundi tapang, na siya'y tumayo, ang kanyang tumayo niya na kanyang pananampalataya niyo. Nanot niya napapagamit niyo. Ayat na naman po na buhay niya. Ganun din po, Panginoon. Lord, bago kami mananangin na bansa namin, Lord, hinihingi po namin ng kapatawaran, una, ang body of Christ na buong bansang Pilipinas. Lord, ikaw na po nakakaanam, Panginoon, Lord, na maraming mga churches, maraming mga pastor na hindi pa nakakain na hanggang ngayon, nakakanya-kanya pa rin. Dahil sa inggit. Lord, patawarin po ang body of Christ na bansang Pilipinas. Kaya Lord, patuloy mo i-unite. Lord, i-conflict mo, Holy Spirit, i-conflict mo ang body of Christ. Lalo na po ang mga pastor, mga bishop na aming bansa, na sila po ay kahit na po nila, Panginoon. Magmahanan nila, Panginoon. At mananangin ang nakita, Panginoon. Lalo na po sa bansa namin
na hindi na po maganda yung nangyayari sa bansa namin. Nakakagulo din ang mga politiko no, na aming bansa, Panginoon. Hindi po sila nakakahinga. No, dahil sa pera, dahil sa korupsyon. No? Ayan, Lord, una, humihingi po kami ng kapatawaran. No, napapaumbaba kami, Panginoon. At, Lord, humihingi kami ng kapatawaran. Lord, tatanikulan namin, umatanikot kami na kasalanan. Lord, anuman nakagawa namin, mga kasalanan, tinatnyaman o hindi, patawad, Panginoon. Humingi po kami ng kapatawaran, humingi kami ng kahabagan, Panginoon. Lord, patawad. Lord, nire-renounce namin, Panginoon, ang pride and arrogance. Lord, yung disunity, Lord, inatakwer namin, Panginoon, na buhay namin, Panginoon. In the mighty name of Jesus. Ayan, Lord, in the mighty name of Jesus. Lord, inakanagan namin, Panginoon, muna sa langit, Panginoon. Lord, na kami ay magkaroon ng unay ng genuine unity in the body of Christ na bansang Pilipinas. Na makita kami unay. Lord, magmahalan kami, magkalakatan kami, magkita kami na panalangin, lalo na po sa bansang Pilipinas na pinagkatiwala mo sa amin mga Kristiyano. Kung bakit kami nandito sa Pilipinas, meron ang purpose kung bakit kami ipinanganak sa Pilipinas upang ipanalangin namin ang bansang Pilipinas. Mahalin namin ang bansang Pilipinas. And ayan, Lord, meron ang mga prophecy na bansang Pilipinas. Lord, ang Pilipinas ay gagamitin mo upang mapadala ng mga missionary na buong mundo. Lord, yung po ay pangako mo, yung ay prophecy mo. Ang Pilipinas ay patataganain mo. Lord, magiging America of Asia. At unat ng Amerika, Panginoon, ang bansa namin ay pagyayamanin mo na at unat na Amerika. Ayan, lahat ng mga natural resources, lahat ng mga minerals, Panginoon, ngayon din po ang oil, yung mga langit namin, ngayon po, Panginoon, ay nilalantat mo na. Ayan, Lord, mayaman ang bansang Pilipinas. Napakayaman ang bansang Pilipinas. Ngunit may mga corrupt, Panginoon, na aming bansa. Ayan, Lord, maglagay po kayo na aming bansa. Maglagay po kayo ng anak mo, ng lingkod mo, na mamumuno na bansang Pilipinas, na alam niya, na nakakaalam ng salita mo, nakakaalam ng prophecy mo na bansang Pilipinas. Na atunat ni Trump, na merong godly, may maayos, may tunay na relasyon sa iyo, Panginoon. Ganun din po naman na namin. Maglagay po kayo ng leader na bansang Pilipinas na may tunay, hindi nanguto lang kundi tunay na believer mo, mananampalataya mo, na inanagay mo na bansang Pilipinas bilang leader, bilang presidente ng bansang Pilipinas upang lahat ng prophecy mo na bansang Pilipinas, yun po ay mag-manifest, mapulpil ang mga prophecy mo na bansang Pilipinas. Ayan, Lord, salamat, Panginoon. Ayan, Lord, hinihingi po namin na kapatawaran ang mga namumunong mga leader namin sa bansa namin mula kay Presidente Bongbong Marcos. Ganun din po ang Vice President na Sara Duterte, ang Senado, ang Congress, ang governors, ang mayors, ang pinakamababa na barangays, Panginoon,
Lord, hinihingi po namin na kapatawaran ang lahat ng namumuno na bansang Pilipinas. Lord, patawarin mo ang mga namumuno namin. Lord, kahit na kayamanan, dahil natinaw nila sa pera, sa kayamanan, kaya nila ay nakakagawa ng pakinanakaw, Panginoon. Lord, patawarin mo ang bansang Pilipinas, patawarin mo ang namumuno ng bansang Pilipinas na ito. Kamagan mo, Panginoon. Lord, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak mo, Panginoon, na pakinggan mo lang. Lord, ang mga anak mo, mga pinili mo na bansang Pilipinas. Ayan, Lord, pakinggan mo. Ura pa kandela ba dyan, pakinggan mo ang panalangin ng Body of Christ, Panginoon, Lord, na aming bansa, nakahapagan mo ang bansang Pilipinas, patawarin mo ang namumuno ng bansa namin, O God, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Kahapagan mo, Lord, inukom mo, pinakinggan mo ang panalangin ng mga anak mo. In the name of Jesus. At ngayon nakaraan, nagkaroon ng national prayer nung po sa loob ng Malacanang na pinanalangin aming Presidente ng Bongbong Marcos ng ang mga leaders na bansa namin, ang mga bishop, mga pastor na bansa namin pinanalangin niya. Lord, alam po, Panginoon, Lord, pinakinggan mo rin panalangin ni Bongbong. Lord, kung naman ay humingi ng tawad sa iyo, tinanggap ka niya bilang Diyos, bilang Panginoon, bilang tagapagligtas ng kanyang buhay, Lord. Salamat po, Panginoon. Kung tinanggap ka niya, Lord, pakinggan mo yung panalangin ng aming Presidente na Bongbong Marcos. In the mighty name, alam po na ipinahagi na mga pastor na mga bishop, mga pastor na to, Panginoon, kay Bongbong Marcos, ang tunay na kaligtasan, Panginoon, na nagagaling kayo, Panginoon. At alam po, Panginoon, ayan, Lord, na po, anumang aguluhan, anumang plano ng diablo, ng Satanas at ang mga demonyo niya upang mawala ang bansang Pilipinas, Lord, in the name of you, watakin mo, Lord, lahat ng plano ng diablo, watakin mo lahat ng plano niya sa bansa na to na maging chaos ang mangyari, magkagulo, na magkaroon ng disunity ang mga Pilipino, Lord, watakin niyo po in the mighty name of Jesus, by the power of the Holy Blood of Jesus, Lord, winawatak namin sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Lord, utunan niyo po ang mga angel niyo po. Utunan niyo po ang mga angel na i-destroy ng lahat ng gawa ng mga demonyo, Lord, na pahamahan na anak mo. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. At alam po, Panginoon, may ginagawa ka. May ginagawa po kayo ng bansang Pilipinas. Lord, in-honor niyo, inarat ninyo panalangin ng Body of Christ na i-destroy lahat ng gawa ng diablo. Ayan, Lord, na po, Panginoon, nakakait na ang genuine Body of Christ. Ganun niyo po, Lord, na natin po namin na makait natin ang mga politiko na bansang Pilipinas na to. In the mighty name of Jesus. At salamat, Panginoon, napakaputi mo, Panginoon. Lord, patutunayan mo na buong mundo. Patutunayan mo na buong mundo na ang bansang Pilipinas ay tunay na Kristiyanong bansa na buong Asia. Hindi lang sa Asia, na buong mundo. Na lahat ng bansa, ang Pilipinas ay Kristiyanong bansa. Kaya ito'y magmamanifest na ang Diyos ng Pilipinas ay tunay na buhay. Hallelujah! Ayan, Lord, na po, Panginoon, patat ng ganahin mo ang aming bansa. Hallelujah! Patat ng ganahin mo ang bansang Pilipinas. Hallelujah! Dahil sa panalangin ng mga Kristiyano. Salamat po, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, nananampalataya kami, Panginoon, na yung mga propeta mo, Panginoon, na ang Pilipinas
ay pagtataganain mo, Panginoon, pagyayamanin mo ang mga tambayan ng Pilipino, ang mga namamatlukan na ibang bansa, Panginoon, ay muli mag-uuwian sa Pilipinas dahil ang Pilipinas ay matagana. Ikara handa na makhanda. Ura makhanda na makhanda rapat ikana makhanda. Rapat hindi na makhando rapahaya. Lord na naman po, Panginoon. Hallelujah, may inanakay ka, may inunok-nok ka na manaanyang na tunay na Kristiyano. Salamat po, Panginoon. Ihanda mo ang tao na yun. Yun naman yung tao na yun na inanakay mo. Lord, salamat po, Panginoon. I-prepare mo niya, ihanda mo niya, Panginoon. In the mighty name of Jesus. Ay, salamat po, Panginoon. Hallelujah. Lord, lahat ng pananangin ng mga anak mo, dito po na Bible study online, panahin mo ang mga anak mo na umagri, na pananangin, na napot na buhay nila. Lord, natunay nga po, Panginoon, hallelujah, ang inyong mga anak, ang inyong mga anak na narito ay hindi nawawala na kapunuhan. Yung pagkainin natin na Bible study, online ay hindi mawawala na kapunuhan. In the name of Jesus, na-spend nila ng oras para sa pakikinig ng salita mo at sa pananalangin. At na po, Panginoon, papanahin mo ang mga anak mo, anuman na wala nilang lakas, ibalik niyo po, tripling kalakasan na aming pagtulong, Panginoon, namahan niyo po kami, Lord, na aming pagtulong upang na aming pagkiting mamaya, makapag-worship kami, makapag-devote kami, Panginoon, magpupuri kami sa iyo, Panginoon, in the mighty name of Jesus. At na po, Panginoon, pinupuri ka namin. We love you, Father God. We love you, Lord Jesus. We love you, wonderful Holy Spirit. Na tanging pangalan ng iyong anak na Jesus, ang lahat na matunay na mga mananampalatayang Kristiyano ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Amen. Anak pa natin, Panginoon. To God be the glory. Amen. Hallelujah. Narap mag-pray. Narap mananangin, no? Narap mananangin. Okay. Mula mama, ika na maondo na bahanya. Mama. Hantara baba, ika na naman. Hantara baba. Mama. Mama.
Panginoon. Yes. In the mighty name of namin. Itarama. Na ikaw, God, Ura na mama ikaw mama. ang magwawagi. Amen. Pagtiyan ang magwawagi. Yes. Lahat ng Panginoon. May agreed na. Panginoon, alam namin na nakakarating sa ibang Yes. bansa. Bawat mga mensahe Ura mo na mama mama. pinadadala sa bawat isa. Sa mga ginagamit mo kapatiran, Yan. Panginoon. Salamat sa buhay nila, O God. Yes. Mas lalo mo po kami bigyan, Panginoon, ng wisdom. Amen. Nakabuti ang loob, Panginoon, kung paano ang mga tinuturo mo ay ang isang mabuhay, Panginoon, maipamahagi natin sa iba. Yes. Sila, Lord, at binibigyan mo kami, Lord, na kasabikan sa bawat araw na may mag-aaral, Panginoon, na nagkakaroon ng kasabikan. Yes. Tinihin mo po, Panginoon, na maging mabuti ang aming kalooban. Ura mama mama. Huwag kami magaya sa iba, Panginoon. Ura na naman. Yes. Yes. Sa gabing ito, sa darating pang mga Bible study, Yes. Panginoon, Nandara ay baba mas baba. maraming magandang mga mensahe mo Amen. sa bawat puso namin, Panginoon, na manatili Ura na ang naman. iyong Nandara kasalita baba baba. na maitanim ito sa aming mga puso at isipan. Amen naman. Salamat sa iyong mga mensahe, O God. Yes. Na bagamat hindi kami magkakilala personally, O God, nararamdaman namin na ang pag-ibig mo, Lord, ay Hallelujah. dumadaloy sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Sa Hallelujah. lahat-lahat, Yes. sa bawat pag-isip namin sa mga Ura kami po naman. ay paglayan mo, Ura Panginoon. naman. Ngayon naman. kami Raba baba. Nanda naman. Yes. sa kinabukasan, Panginoon. Bigyan mo po kami ng pagkakataon na silayan muli ang ganda ng mga Amen. Yes. Amen. Amen. Panginoon, Nga ang po. aming buhay. Kung bakit mo kami binigyan ng buhay, O Lord, hindi para mabuhay para sa aming mga Yes. lamang. Dahil ikaw, Ready to do ikaw naman. ang unang lahat. Yes. Bakit nagkaroon ng buhay ang bawat isa sa amin. Hallelujah. Salamat po sa aming mga natututunan. Salamat sa Amen. buhay ng aking mga kapatid. Amen. Salamat po at ang lahat ng ito, Panginoon, ay binabalik namin Hallelujah. ang God, pagsamba sa aming glory, pangalan honor, namin, and power. Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nanaman. Woo! Nanaman. Thank you to God with the glory. Nanaman at itinite na. Anointed not in prayer. Nanaman po at itinite. At Ines. At Ines. Nanaman at itinite. At Ipilma. Nanaman po. At Elena. Nanaman. At Imelda. Nanaman po. Brother Hill, nanaman po. I love you all. At Edit na Pit, nanaman po. Apoto Edit na Pit, nanaman po. At Imite, at nanaman po. Brother Hill, nanaman, Brother Hill, ha. Kuya po, nanaman. Hindi mo yung nakakalamin. Si Brother Hill po yan. At nanaman niya, Brother Ricky din, nanaman. At Imelda na kuya po, nanaman. At nanaman, brother. Thank you, at Imaita. Nanaman, at nanaman po, ate Janaida, no, naka-anointed ng Lord in prayer. Thank you. Look up with the glory. Di po, pahinga na po tayo, brother Ricky. Pakiya ba? Thank you, Ate Elijah. No? Thank you, Brother Jan. Naramdaman ko yung birthday, no? Naramdaman ko yung birthday mo. Thank you. Pasensya na po talaga. Sobrang natasa ko dun sa nakakalungkot mo kapatid nangyayari sa Pilipinas. Kaya nga po. Amen. Hindi mananalo ang kasama. Yes, exactly. No? Na maraming Kristyano na nananangin ng Pilipinas. Amen. Nanaman po. Ingat po kayo. Ako. Nanaman po. Ingat po, baka makauwi kami. Amen.
Hallelujah. Kaya lang, sandali lang kami mga 1 week. Okay lang yun. Importante, Basta, kita-kits siguro tayo. Opo. Hindi ako mangako na ano. Opo. Sa schedule. Oo nga ako eh. Siyempre, may pamilya ko ano eh. Oh. Sige po, thank you. At itinight na at Ines, nanamat po, ikapit na glory. At Imelda, nanamat. Sige po. Ayun na. Sige po. Bye-bye. At Ines, at Imelda, nanamat po. Pahinga na rin po kayo.